Hello mga idolo, maraming salamat po sa inyong suporta. Mayroon lang po tayong konting palaro. Sa tuwing 23rd day ng bawat buwan, January 23, February 23, March 23 at hanggang December 23, magbibigay po kami ng 200 piso para sa ating viewer na may pinakamaraming comments at likes buong buwan sa ating YouTube channel. Ito ay para magbigay ng pasasalamat sa inyong magagandang komento sa ating mga videos. Pipiliin po natin ang winner gamit ang feature ni YouTube na siyang mag-i-identify ng top commenters. Sa lahat po ng gustong mag-participate, sana po ay manatili kayong nakasubscribe sa ating channel at panoorin ang ating videos na i-upload araw-araw. Maraming salamat po! Sa ancient Korea sa Central Region ng Liaoning Province, nagsimulang umunlad ang farming. Gayunpaman, dahil sa malayong lokasyon ng lalawigan sa hangganan, ang mga naninirahan dito ay nakaramdam ng matinding kababaan sa iba. Sa kabila ng masalimuot na katangian ng mga naninirahan, sila ay lumahok sa bawat tunggalian, at wala sa mga paksayon ang minamaliit ang kahalagahan ng lalawigan ng Liaoning. Ang lupain ng Muson sa lalawigan ng Liaoning ay isang lugar kung saan ang Korea at ang Central District ay nakipaglaban sa matinding labanan na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan. Isang marangel na bronze statue ng Black Dragon ang nakataas sa ibabaw ng lupa, na sumisimbolo sa kapangyarihan at katatagan nito. Ang estatwa ay itinayo sa tuktok ng isang bundok na hinati sa kalahati bilang parangal sa mabangis na labanan sa Hailu Pike. Ang kamahalan ng tansong Black Dragon ay lumulutang sa lugar, na nagpapaalala sa amin ng mga nakaraang kaganapan. Samantala, sa Muson Province, sa paligid ng Hailupek, isa pang labanan ang naganap. Dito sa Hailupek naganap ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang paksayon. Si Rekbo at Yoon, si Songjig ay nakikipagkumpetensya para sa kapangyarihan sa Hilaga, at ang kanilang mga kinatawan ay nakikipaglaban sa harap ng mga tao ng Muson. Naramdaman ng magkabilang panig na dumating na ang oras para sa isang pangwakas na pagtatalo. Binuksan ni Moen ang mga tarangkahan ng Gaban mahigit 10 taon na ang nakararaan, ngunit ang posisyon ng pinuno sa Liaoning ay nanatiling bakante ng napakatagal, na nagdulot ng bagong alon ng tunggalian. Ang taong ito ay tinawag na espada ng 10,000 at ngayon ay tiwala siyang mananalo siya sa lalawigan ng Liaoning, gamit si Derek bilang kasangkapan upang makamit ang kanyang layunin. Samantala, ang pinuno ng Dewakbu, na tinatawag na sayaw ng malakas na hangin, ay naghiganti. Noong nakaraan, ang Central District sa Korea ay nakipaglaban sa madugong labanan, na nagbuhos ng hindi mabilang na dugo at luha. Ngayon ay hinanggad niyang bae ng mga lupain ng Hailo ng dugo ng espada ng 10,000 ang mga tao ay nasa sabik na naghihintay sa pagsisimula ng labanan. Kuko, ang matandang ito na namumuhay sa marangyang buhay at umiinom ng soka ay alam na may darating na mahalagang kaganapan. Alam din niya na ang mga pinuno, sina Derek at Yoon Sian, ang pinakamalakas sa lugar. Tiyak na tinutupad ng dalawang ito ang kanilang reputasyon, at sulit na maglakbay ng 1,000 milya para makita silang kumikilos. At kaya nagsimula na sila sa labanan. Si Master Mon ay walang kap-oras na lakas, at si Master Charles Dragon Sword ay nakipagsagupaan sa labanang ito. Ang Elder, ang Iron Man, si Hong Mokyu, ay hindi makapaghintay na makita kung sino ang mananalo. Wala nang mas panabik kaysa sa panunood ng iba na lumalaban sa isang labanan. Naglakad siya palapit sa dragon, kung saan nakatayo na ang isang lalaki na handang kumilos. Siya ay nabighani sa kung paano nangyayari ang labanan, at ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang sarili bilang isang malakas at mapagmasid na tao. Ngunit sa sandaling iyon, ang Elder ay nagsimulang makaramdam ng labis na pagkabalisa. May bumabagabag sa kanya, inilalagay ng Dragon Sword ang lahat ng lakas nito sa mainit na labanang ito, na hindi nag-iiwan ng pagkakataon para sa awa. Ang kapangyarihan na pareho nilang ipinakita sa kanilang mga sandata ay walang kapantay. Umalangaw-ngaw sa malayo ang tugtog ng metal habang nagsasalpukan ang mga espada. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng Central District? Nagmumuni-muni ang matanda habang nanunood. Nasiyahan sana siya sa panuurin na ito kung nangyayari ito sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit may isang bagay na nagtulak sa kanya na hawakan ang estatwa ng dragon, at sa sandaling gawin niya. Ito, ang kanyang kamay ay nagsimulang magpakita ng malakas na enerhiya.
Bigla siyang tinusok ng matinding kirot sa chest niya kaya napatigil siya. Gayunpaman, alam niyang kailangan niya ng kaunting panahon para mapagtanto ang nangyayari. Sa kanyang isip, wala siyang ibang iniisip kundi ang kanyang maliit na anak na babae, na siyang tanging maliwanag na lugar sa kanyang buhay. Kakaibang kapayapaan ang naramdaman ng matanda habang pinagmamasdan ang lalaking ito. Damang-dama ang tensyon ng kapayapaan na tila matagal nang nawala ang diwa ng lalaking ito, kung mayroon man. Nang lumingon ang lalaki, tahimik siyang nagsalita sa matanda, ang aking hangin ay darating pa, at sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, siya ay tila naglaho sa manipis na hangin, na nag-iiwan lamang ng isang bakas ng kanyang lakas. Umakyat siya sa hangin, nag-iwan ng manipis na linya na parang agos na tila umaagos mula sa kanya at bumagsak sa lupa. Naiwang tanong ang matanda, anong hangin ang sinasabi niya? Naistorbo nito ang kanyang pag-iisip. Biglang may kaluskos na nagpaalerto sa lahat ng nasa paligid niya. Ang asul na enerhiya ay nagbigay buhay sa isang higanting dragon na nagsimulang magbukas sa harap ng kanilang mga mata. Ang lahat sa paligid nila ay kumikinang na may asul na kinang, at ang malalakas na tunog ng dragon ay naging sanhi ng tensyon at hindi mabata. Nakita ng matanda na nabuhay ang rebulto sa pamamagitan ng pagdampi ng kanyang kamay. Hindi siya makapaniwala na maaaring umiral ang gayong kapangyarihan sa mundo, at ano ang mangyayari kung ang kapangyarihang ito ay tumalikod sa mga tao. Maraming tanong ang naiwan pagkatapos ng mga salita tungkol sa hangin na sinabi ng lalaki sa huli. Ang Game Plateau ng Korea, ang Nanri Mountains, ay isang lugar kung saan napanatili ng kalikasan ang malinis nitong kagandahan. Sa gilid ng isang bangin, may isang punong na napakalaki at kumakalat na tila ba ito ay matutamba. Ang punong ito ay naglalaman ng lahat ng kagandahan ng magandang araw na ito, at ang isang tahimik, kaaya-ayang simoy ng hangin ay marahang hamihip sa aking katawan. Isang binata ang nakahiga sa isang sanga ng punong ito, tinatamasa ang kapayapaan at pagkakaisa ng araw na ito, na nagbigay lamang sa kanya ng kaaya-ayang mga sensasyon. Ang pangalan niya ay Dan Suyu, at biglang naagaw ang atensyon niya nang may lumapit sa kanya. Ang kanyang nuna ang nagbabala sa kanya tungkol sa panganib ng lugar na ito ng higit sa isang beses, ngunit nakita siyang nakaupo muli sa isang sanga ng puno. Ang pangalan ng babae ay Gang Moo, ngunit tinawag siya ng lahat na Nuna madaling araw. Madalas niyang inanyayahan siyang umakyat sa puno kasama niya, ngunit itinuturing niyang masyadong mapanganib ang mga lugar na ito, at natitiyak niyang si Dan lang ang madaling umakyat sa taas na ito. Palagi niyang sinasabi sa kanya ang tanawin ng langit na bumukas mula sa tuktok ng puno, at sigurado siyang magugustuhan niya ito. Pinababa niya ito dahil paparating na si Yosan, at niyaya niya itong umuwi kasama niya. Dahil dito, pinababa niya ito ng mabilis dahil gusto nitong makasama siya pauwi. Ang kanyang magagandang turquoise na mga mata, na naaayon sa kulay ng kanyang buhok, ay tumingin kay Nuna na may mainit na ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ay itinulak niya ang sanga ng puno at tumalon diretso sa lupa. Palaging nag-aalala ang dalaga sa kanya, nagtatanong kung natatakot siyang masaktan sa pagtalon ng walang ingat. Pero wala siyang pakialam, dahil alam niyang aalagaan siya nito. Papalapit na sila sa baryo ng baril sa bundok ng Grim, pinag-uusapan na si Sao ay nasa hustong gulang na para tawaging lalaki, kahit na tila malayo pa ito. Habang naglalakad sila sa mga lansangan ng nayon, pinag-uusapan ng lahat kung bakit nandito ang batang ito mula sa Dan Clan. Muli, itinuring nila siyang walang hiya at hindi maintindihan kung bakit siya nakatira pa sa kanilang nayon. Kung siya ay mula sa Dan Clan, ang mga taong ito ay isang bagay na hindi gaanong mahalaga sa kanya, at iniisip niya kung sila ay pagod na lapitan siya tuwing pumupunta siya dito. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Nuna para sa kanila at sinabi na dapat silang pumunta ng mas mabilis. And right after she said that, may sumulpat na lalaki sa harap nila at kinausap si Nuna, na pinagbibintangan siyang lumabas kasama ang Dan Clan guy na iyon. Muli, si Gon Sudiek ang nagsabi sa kanya na umabot na siya sa edad ng pag-aasawa, ngunit hindi pa nakakahanap ng asawa, at naniniwala siya na ang lahat ay dahil nakikipag-usap pa siya sa lalaking iyon. Hiniling ni Asay kay Diak na huwag makialam sa mga gawain ng ibang tao, na binanggit na hindi niya kayang panghawakan ang mga pang-araw-araw na responsibilidad hanggang sa siya ay 8 taong gulang. Tinanong niya kung hindi ba dapat pangalagaan ni Dayok ang kanyang sarili kaysa sa iba kung gusto niya talagang magpakasal. Ang mga salitang ito ay nagalit sa lalaki,
at hinawakan niya ang kwelyo ng bata, sinusubukang banta siya. Sinimulan niyang pag-alitan ng bata, tinawag ang kanyang ama na isang deserter. Anong lakas ng loob ng isang anak ng deserter na gawin iyon? Hiningi niya, yung tawag sa kanya ni Saul, banitin siya. Ngunit sa sandaling iyon, ibang tao ang gumawa nito sa kanyang likuran, hindi si Saul. Biglang bumangon mula sa lupa ang katawan ng lalaki. Si Gonjak ang madaling buhati ng lalaki, na agad namang nagmakaawa na palayain. Hiniling ni Sang na lumayo ang lalaki dahil isinara niya ang isang makipot na landas na hindi niya madadaanan. Nakiusap si Nuna kay Saul na palayain siya ng mabilis, ipinaliwanag na hindi niya dapat gamitin ang kanyang lakas. Walang problemang sumang-ayon si Saul, at ginawa ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkabitaw niya sa lalaki ay lumipad siya papasok ng bahay sa kanilang kaliwa at giniba ang bakod na kasama ng kanyang katawan. Tunay na kahanga-hanga ang lakas ni Saul, at naramdaman iyon ng lalaki sa kanyang sarili. At pagkatapos ay narinig ang boses ng isang matandang lalaki na may isang ngipin na lamang ang natitira sa kanyang bibig na sumisigaw kay San, na tinatawag siyang isang masamang nilalang. Ito ang pinuno ng nayon, at bagamat natutuwa si Saul na makita siya, sinubukan siya ng elder na parusahan dahil sa pagtakbo niya sa diet para lang iligtas ang bata mula sa Dan clan. Gayunpaman, ang elder ay nagbigay kay Saul ng isang mahalagang mensahe mula kay Yang Him, na binibigyang diin na ang balita ay napakahalaga at dapat na ipasa kaagad. Ang lahat ay kaagad interesado sa nakasulat doon at nagsimulang basahin ang sulat. At tumakbo rin si Diek at nagsimulang mag-espiya mula sa likod. Gayunpaman, sa sandaling mabasa ng matanda ang sulat, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. May napansin agad si Saul na hinala sa inasal ng matanda. Tinanong ng matanda kung nakita niya ang balita sa sulat. Ngunit nang lumingon sila, wala si Sanmon o si Saul. Nawala na silang lahat, naiwan ang elder at Diek na nakatitig sa bakanteng kalsada. Bakas sa mukha ng matanda na may nabasa siyang hindi maganda, isang bagay na lubhang nakabahala sa kanya. Nagalit siya kay Saul dahil sa inasal niya para sa kapakanan ng Dan clan. Boy! At winawagayway ang kanyang stick, sumigaw siya na paalisin siya sa clan kung patuloy itong kumilos ng ganito. Si Diek, samantala, ay nagkikimkam ng galit sa tatlo, sa tingin na sila'y Diablo. Samantala, kinuha ni Saul ang baboy ramon na dinala niya sa kanyang balikat dahil gutom na silang lahat. Habang binabaklas ang baboy ramo at binabalatan ito, lumingon si Saul kay Nuna, tinanong niya ito tungkol sa lalaking kanyang nakikita. At nang tuluyan na itong ipapakilala sa kanya, magkapatid. Nuna, nakikita mo bang may nakitang tanong na nagtataka? Gayunpaman, sinabi ni Gonjak na hindi niya alam, ngunit lahat ng tao sa nayon ay pinag-uusapan ito. Binanggit ni Ase ang isang lalaki mula sa Seo clan na nagbebenta ng sutla at tinanong si Nuna kung nagustuhan nila ang isa't isa. Paulit-ulit na nagtatanong si Seo, at ang sumunod ay kung balak niyang pakasalan ang lalaking ito. Inamin niya na may nakikita nga siya, pero malayo ang tirahan nito sa village nila kaya hindi sila madalas magkita. Hindi pa sapat ang kanilang pag-uusap para makilala ng husto ang isa't isa, kaya mabagal ang mga pangyayari. Hiniling niya sa mga kapatid na huwag mag-alala, sinabi na pinag-aralan na niya ang karakter nito at naniniwala na ito ay nagmula sa isang kagalang-galang na pamilya at may magandang reputasyon. Sumang-ayon si Saul na kung siya ay isang mabuting tao at nagustuhan siya nito, kung gayon ang mga kapatid ay palaging handang suportahan siya at isuko para sa kanya. Ang pag-uusap na ito ay nagpaisip muli kay Saul tungkol sa mga salitang narinig niya mula sa Nuna. Bumalik siya sa mismong puno, humiga sa ibabaw, at inisip ang matagal na niyang narinig. Ang pag-iisip na ang Nuna ay umabot na sa edad ng kasal ay hindi siya iniwan kahit sa bahay. Patapos na ang gabi, at ang liwanag ng umaga ay nagsimulang sumikat sa bintana. Pinuntahan ni Saul ang kanyang pana, na nasa sulok ng silid, at isinabot ito sa kanyang balikat nang papaalis na siya. Huling tingin niya sa dalaga na mahimbing na natutulog bago umalis, sabi niya, tahimik, babalik ako. Sa paglalakad sa nayon, nakita ko si Dayak, na tinawag siyang bastard at tinanong kung saan siya pupunta. Sa oras na ito, sa pagkakataong ito, nagpa siya si Diek na patahimikin ang bata, dahil naniniwala siya na kung wala si Saul, siya ay wala. Pero mas interesado si Saul sa nakasulat sa sulat kahapon, dahil napansin niya kung paano nagbago ang mukha ng matanda nang mabasa niya ito.
Mukhang importante ito sa kanya. Anong pakialam mo?